Palagi bang kinakain ng anak mo yung supon niya? Medyo kadiri po ang topic natin ngayon. Huwag po tayo mandiri. Unawain po muna natin kung bakit niya ginagawa yan. At kung paano mo siya matutulungan nang hindi mo siya pinapagalitan o sinisigawan. Panoorin mo ganda ulit itong video ito para mas maintindihan natin. New day guys, new parenting content na naman po tayo. Marami po nandidiri sa atin pag nakikita natin ang anak natin na gumagawa ng medyo kadiring bagay. Isa na po dyan guys yung pagkuha at pagkain ng sipon niya. Ang una nating sasabihin, Iyo, hindi ba kadiri yan? ito po ang floating question natin ngayon, mami at daddy. Palagi ba kinakain ng anak mo sipon niya? Sa totoo lang guys, no, normal po yan. Dahil nag-i-explore ang anak mo. Meaning, nasa exploration stage po siya. Opo, daddy at mami, ang ganyang klaseng gawain ay parte lang talaga ng body awareness at curiosity ng anak mo. Hindi niya palubos na uunawaan ang normal at hindi normal at kung ano ang tinatawag nating malinis o madumi. Kasi po guys, ang anak mo curious yan sa texture at panlasa niya. Minsan naman, yan po ang simpleng paraan ng anak mo para kuhanin ang bagay na nakakainis at nakaharang sa ilong niya. Kaya sa halip po naman diri ka, gamitin po natin ang pagkakataong yan para turuan ng anak natin ang tamang kalinisan ng may pagmamahal. Gamitin po natin guys itong sipon lesson natin for today. Kaya guys, sa mga ganitong gawi, dapat ituwid po natin ang anak natin ng may paggabay. Hindi po sa pagsigaw o paninisi sa anak. SIPON. First letter natin guys, no, S or solution. Nagbigay po tayo ng mga practical na solusyon sa anak natin. Huwag po tayong magalit agad. Mag-focus po tayo sa pag-introduce ng clean at gentle na solution. For example po, magdala tayo lagi ng tissue at turuan po natin siyang punasan at itapon yung tissue na ginamit niya. Gawin po nating ritual yan at laro na rin at the same time. Second letter natin guys, I or iwas. Iwasan ang paninisi o pagpapahiya sa anak. Ang pagpapahiya sa bata sa harap ng ibang tao ay nagdudulot po ng feeling ng guilty at kahihiyan. Magulat ka, patuloy niyang gawin yan pero pasikreto. Kausapin po natin ang anak natin ng pribado at may pagmamahal. Third letter natin guys, no, P or palitan. Palitan ang gawin ng positive reinforcement. Turuan po natin i-occupy niya ang kamay niya ng ibang bagay. Tulad ng paglalaro ng clay o paghahawak ng laruan kapag nalilibang siya. Purihin po natin siya kapag nakita mong gumagamit siya ng tissue o naglilinis ng ilong niya ng tama. Fourth letter natin guys, no, O or open. Open ang pag-uusap tungkol sa kalinisan. Ipaliwanag po natin sa anak natin ang simpleng paraan kung bakit hindi dapat kainin ng sipon. Pwede natin sasabihin na may mga maliliit na germs na nakukuha sa sipon, kaya kailangan itong itapon para hindi magkasakit. Hindi kailangan guys maging technical sa pagpapaliwanag ha. Simplihan lang natin para mas maintindihan ng bata. Last letter natin guys, no, N or normal. I-normalize ang gawi. Pero ituwid sa dapat. Isipin po natin ang pagkain ng sipon ay normal dahil sa curiosity niya. Pero dapat itama pa rin po natin na may pagmamahal at gabay ang anak natin. Turuan po natin siya gamit ang sipon lesson na nabanggit natin kanina. Ngayon ko na-realize guys na ang pagkain ng sipon hindi dahil sa walang disiplina ang anak mo. Yan ay dahil sa gusto niyang mag-explore. Kailangan po ng anak natin ng gentle guidance para sa tamang definition ng kalinisan. Huwag po tayo magpanik o mandiri, mamis at daddies. Gamitin po natin ang sipon lesson pero turuan ng bata ng tamang kalinisan ng may pagmamahal at pag-unawa. Ang sagot po sa tanong, palagi ba kinakain ng anak mo ang sipon? If oo, ay kalmahan mo lang. Pag-introduce tayo ng tissue o kahit na anong pamuna sa sipon ng anak natin. Yan po ang pinaka-epektibong solusyon. I-guide po natin ang bata gamit ang sipon lesson. Ikaw, daddy at mami, anong pinakakadiring habit ng anak mo ang nakita mo sobrang nandiri ka? I-share mo naman yung nakakatawang karanasan mo sa chatbox.